So, ito natin sa Isaiah 45, verse 15. Ang sabi po dito, "Verily thou art a God that hidest thyself, O God of Israel, the Savior." Sa Bisaya nga po, kung pwede, pakibasa. Sa pagkamatuod, ikaw mao ang usa ka Dios nga nagatago sa imong kaugalingon, o Dios sa Israel, ang manluluwas. Amen. Let us pray. Come, Lord Jesus, in our midst, Father. Fellowship with us. Let us hear your word, Father. Let us see your glory. Let us feel your presence not only in our body, in our spirit, but deep within our soul, Father. Be glorified, be magnified, be lifted up in the midst of this little flock that you have here in Bohol, Father. Bless everyone, Father. Touch everyone, change everyone, and transform every one of us, Heavenly Father, according to the image of Jesus Christ, the Holy God, the Savior, the Redeemer, the Healer, the all in all, O God Almighty. Heavenly Father, I submit my body, spirit, and soul to you this morning. Hindi ako makita at hindi ako marinig kundi ikaw, Panginoon lamang. Bless thy word, Heavenly Father. Speak to us with revelation. Teach us the deep things of God in simple way. We commit everything to you, the service, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Mari na po tayo makaupo. Maayong buntag. Amen. Good morning. Yun lang muna, no? Maayong buntag. Saka na lang natin dagdagan pag marami nang alam. Pagbalik. So ako po'y natutuwa na nakarating ako sa Bohol. First time in Bohol. Amen. First time. Sabi nga ni Prophet, I have heard, but now I see. Amen. At last na nag-meet kami ng inyong buting pastor ay 1997 sa Manila, sa Voice of God. So that was 28 years ago. Amen. Tagal na. 28 years ago. Si Pastor Pete naman from Cebu, way back in 1996. So 29 years ago, nagkita ulit kami sa Cebu kahapon o isang araw. So imagine yung span of time na yun, no? At I have been praying to see Bohol, pero God surprised me dahil si Pastor Lot, siya ang nag-arrange ng aking biyahe sa Cebu to Bugo, and then Tabugon, and Daan Bantayan, and then nagulat ako bakit may Bohol sa schedule, at nabanggit nga na si Pastor Jocotin yung mapupuntahan namin. So blessing sa akin yon, surprise ng Panginoon, because in God's time talaga, no? In God's time, God will make a way doon sa desire mo na makarating sa isang lugar, at ito na. Amen. At kasama ko ang ating young people, si Brother Romy Flores. Amen. So, natutuwa akong makita ang mga believers dito, at doon din kay Pastor Mitoy ba? Pastor? Makita ko doon sa Tigbao, yung si Pastor Mitoy at saka yung mga ilang believers.
Pero dito ako dinala ng Panginoon. Si Brother Long, kanina na-meet ko. Amen. At dito ako dinala ng Panginoon sa dakong ito na napakasimple. Amen. Tunay na ang Diyos ay, sabi ng prophet, is dwelling in simplicity. Ang Diyos ay nabubuhay sa kasimplihan. Amen. Itinuro sa atin ng message na we are the temple of the Holy Ghost at God dwelleth not in buildings made with hands, kundi siya'y nananahan sa puso ng kanyang mga anak. Amen? So we are the temple of the Holy Spirit. Praise God. So, and the beauty of the church is not the building, but the character of Christ in us. Amen? The character of Christ in us. Praise God. Yun ang ganda ng isang church. Yung change and transform lives na ginawa ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Amen. So, wag tayong mainggit, malungkot kung tayo ay walang magandang simbahan. Hindi yun ang kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos ay tayo. Amen. Amen. So, sabi nga ni Apostle Paul sa Romans chapter 12, offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable before God. Amen. So yun ang kailangan ng Diyos sa atin, mga kapatid, sa huling mga araw. So, yun ang pinagaganda natin. Yung the inner man. Amen. We must beautify the inner man. And then the inner man will control the inward man. Okay? The inner man, sabi ng prophet, that is the soul. Kung saan nandoon yung tinatawag na faith. Faith or perfect faith on the Word of God. Amen? And then this sixth sense, which is in the inner man, controls the spirit with 5 senses. And then, the spirit with the 5 senses controls the outward man. But, sa mundo ngayon, ang pinapaganda itong panlabas. But, dapat, kaya maraming gym, nagpapalakas ang mga tao, outward man. Walang masama doon. But, ang dapat palakasin ay ang inner man, the soul. Palakasin ng salita ng Diyos. For that is the bread of the soul. The Word of God. Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word of God, which proceeded from the mouth of God through the prophet. Amen. Because the mouth of God is the prophet. Amen? Praise God. That is the mouth of God. That is the spokesman of God is Malachi 4, 5, and 6, Revelation 10, 7. So if you want to hear the word of God, listen to the prophet. But that is the mouth of God. Amen? Sabi ng prophet, hindi yung church ang mouth. The prophet is the mouth of God. Amen? At the church only hears from the prophet. And then, what the church hears from the prophet, that is what the church speaks the same. Wala siyang idadagdag, wala siyang ibabawas. Kaya nga, kinote ng prophet yung Revelation 22, the Spirit, God, and the bride say, come. Ibig sabihin, one word lang. Ang message ng church ay kung ano ang message ng Spirit. Amen. Hindi nagmi-message ang church outside the word of the Spirit. Amen? Ang church ay submissive sa Holy Spirit that speaks the word to this age. Amen? Sa kapanahunang ito. Amen po, mga kapatid? So, this morning, ang ating message ay The Secret Hiding Place of God, Part 7. Pasensya na po kayo, Part 7 na kasi marami na akong na-press nito eh.
So, kung gusto niyo pong mapanood yung mga part 1 to part 6, punta lang po kayo sa Facebook ng Bride of the Lord Jesus Christ. Panoorin niyo po yung part 1 to part 6. So, nasa part 7 na po ako. Hindi ko na pwedeng balikan yung part 1. Kasi, nanonood po ngayon yung Luzon, Visayas, Mindanao. Naka-live po tayo. Naka-live tayo, May? Hindi naka-live? Walang signal dito, Pastor? Okay. So, sorry. Hindi tayo pala naka-live. Pero naka-record po yan at ipopost po pagkatapos mamaya pag may signal na. Alright. So, ang title ng ating message po ay, at kanina narinig natin ang message ng Panginoon kay Pastor Lot ay The Good Samaritan. Amen? Praise God. So tayong lahat sana ay Good Samaritan. We are always to the rescue ng ating kapatid kapag ka merong problema, may sakit, may suliranin. Tayo bilang kapatid ay nagmamalasakit sa isa't isa. Amen? So, ngayon naman ay The Secret Hiding Place of God, Part 7. At sabi nga sa Isaiah 45:15, ang Diyos ay nagtatago. Ang Diyos ay Diyos na laging nagtatago ng kanyang sarili. At ito ang sabi ng propeta sa Door in Door, 1963. God shows Himself and then hides Himself in the same thing that He shows Himself in. He will show Himself in something and then withdraw and hide Himself. Medyo may kalaliman na ang statement ng prophet tungkol dito, ngunit ang tinutukoy ng propeta Branham dito, the first time God shows Himself was in His Logos or Theophany body. Yan ang kauna-unahan na ang Diyos ay nagpakita in His Logos or Theophany body. Ang sabi ni prophet, the word Logos means the expression of God's thought. Amen? He wants to become tangible. Tangible means physical. So, John 4:24, God is a spirit, no flesh and bones. Tama? Amen. So, dahil ang Diyos ay espiritu, walang laman at buto, hindi siya pwedeng makita. Hindi siya pwedeng mahawakan. Amen? So, God begin to show Himself in a human form. At tinawag ito ni Brother Branham na Logos, Word Body, the body of God Almighty. At another term na ginamit ni Brother Branham dito ay Theophany because Theo means God. Phany means shape or form. Amen? So ang Diyos natin ay gumagamit ng physical, visible body pag gusto niyang magpakita sa kanyang mga propeta. Amen? Tinawag ni Brother Branham ito na God and Morphe sa Greek. God and Morphe means God who changed His mask. Ang Diyos na nagpapalit-palit ng maskara. Amen? At ang sabi ng prophet sa kanyang message na The Mighty God Unveiled Before Us, 1964, the Bible said, no man has seen God at any time. Amen? Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. But, the only means mono. From the Greek word monogenes, meaning to say the only one. Amen? But the only begotten of the Father has declared Him. So Moses saw Him, veiled as a man. Amen? Si Moses ay nakita siya na natatabingan bilang tao.
we find that Jehovah of the Old Testament was just Jesus of the New Testament. Amen. Amen. In Dr. Scofield here, we find that his word changing from form with the word emorphe in Greek, which means the unseen was made visible. Yan ang Diyos natin, mga minamahal na kapatid. Meron siyang power, authority, at kakayanan na from being spirit, no flesh and bones, and all of a sudden, He appears in human form. The Logos, the Theophany. And then, ang sabi ng prophet, yung kanyang ginamit na form, yung kanyang ginamit na logos, yung kanyang ginamit na theophany, nagtago ang Diyos sa loob nun. Binalot niya kanyang sarili ng human form. And then sabi ng prophet, that theophany can appear and disappear. Pag gusto niyang mawala, mawawala yung theophany. Mawawala yung logos pag gusto niyang mawala. And then, pag gusto niya magpakita lang naman, eto na naman yung logos. Eto na naman ang theophany. Kaya tamang sabi ng prophet, God shows Himself and hides Himself in the same thing that He shows Himself. Amen. Amen? And then, He hides Himself. Tatago siya, nawawala siya. Kaya sabi ng prophet, the logos is the visible manifestation of God Almighty that can appear and disappear anytime. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. He just changed his mask. Nagpalit siya ng maskara. In other words, he changed from supernatural to natural. Tingnan niyo mga kapatid. Supernatural means unseen. Amen? And then now, He is natural. He can be touched. He can be seen. Praise the Lord. He just changed his mask. It's like a drama. Amen? Sabi ng prophet, he was acting in different mask. Siya ay kumikilo sa iba't ibang maskara. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Amen. And then the prophet of God said, sa message na pinamagatang, who is this Melchizedek 1965? Notice, like the sculptor, si Pastoreta, sculptor ka, no? Nag-ano ka? Carvings, no? Yan, sculptor. Okay? Like a sculpture, sabi niya, he hides with a mask over it. Yung mga nagka-carvings, pagkatapos silang gawin yung kanilang obra maestra, binabalot nila ng kumot, tinatago. Amen? That's what God has done to this age. Yan ang ginawa ng Diyos, parang sculptor. It's been hid. All these things has been hid. Amen. And supposed to be revealed in this age. Now the Bible says that they will be revealed in the latter times, sa huling panahon. It's like a sculptor keeping his piece of work all covered over until the time he takes the mask off of it, and there it is. That's what the Bible has been. Ang Biblia daw ay ganyan. It's been the work of God that has been covered up. It's been hid since the foundation of the world. Amen. And it is hid in sevenfold mystery, sabi ng prophet. Ang hiwaga ng Diyos ay itinago sa 7 lupi ng hiwaga. Sevenfold mystery, sabi ng prophet. Amen? God promised in this day, this scripture is fulfilled. Amen. At the age of this Laodicean church, He would take the mask off
of the whole thing, and we could see it. What a glorious thing. Amen. Tatanggalin daw ng Diyos ang tabing, ang veil, ang maskara ng kanyang sevenfold mystery sa panahong ito ng Laodicea at ilalantad sa mga believer. Ilalantad sa kanyang iglesia. Amen? Yes, Lord. At makikita natin manghamanghang bagay ang ginawa ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Amen. God in Morphe. Mask in the pillar of fire. God in Morphe. In a man called Jesus. God in Morphe in His church. Amen. Now is God in Morphe in us. Ang maskara ng Diyos ngayon ay ang kanyang iglesia, ang true believer, the bride of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Dito nagtatago ngayon ang Diyos sa panahon natin ngayon. Ito ang God in Morphe ngayon. We are God in Morphe now. Nagmaskara ang Diyos, ginamit ang iyong mukha, ginamit ang iyong mata, ginamit ang iyong kamay, ginamit ang iyong buong katawan. God hiding behind this. God in Morphe now. Amen? The church. The bride of Jesus Christ. Kayo bang maskara ng Diyos? Kayo umaga? Praise the Lord. At nagmamaskara din ng Diablo sa denomination. Nagmaskara din si Satanas sa Antichrist, sa mga anti-word. Amen. The prophet of God said that the mark of the beast is denomination and organization and anything contrary to the word of God. Nagmaskara din ang Diablo. Amen. Amen. Na ginagamit niya ang kanyang false bride, ang kanyang religious organization, teaching contrary to the message of the hour and to the word of God. Amen. Pero nagmaskara din ng Diyos, nagtago sa bride Amen. in the form of the pure word of the living God. Blessed be the name of Jesus. Amen. Kaya nga tinanong ko kayo, nagmamaskara ba ang Diyos sa inyo ngayon? Kayo bang maskara ng Panginoon ngayon? Praise the Lord. God be the glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Blessed be the name of Jesus. Ako ang maskara ng Diyos, ikaw ang maskara ng Diyos. When I stand behind this pulpit, it is God talking through me, His Word. Bakit? Bakit ako nangangaral ng purong salita ng Diyos? Bakit nangangaral ng pastor at ang mga preacher sa likod ng pulpito ng purong salita ng Diyos? Walang dagdag, walang bawas, walang sariling interpretation because it's God Amen. and Morphe sa kanyang tunay na fivefold ministry. Amen? Hindi tayo pwede magturo ng iba. Hindi tayo pwede magturo ng salungat sapagkat it is God within us. Mask in Morphe. Teaching the Word of God to the people. Amen? Pag nagturo ako ng salungat sa Bible, pag nagturo ako ng salungat sa mensahe, hindi ang Diyos ang nagmaskara sa akin, kundi ang kaaway. But I cannot teach contrary to the message. Nor to the Word of God, because it's not the enemy that is masking behind, but the Word, the Holy Spirit, the God of truth. Amen? Amen. The divine revelation in this day. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God in us, the condescendings of God. Condescendings. Hallelujah. Ang pagbaba ng Diyos. Na nandun siya sa pinakamataas na langit, the third heaven. But God condescending, sabi ng prophet. Pababa ng pababa ang Diyos. Una sa theophany form. Amen? Amen. And then bumaba siya in the form of Jesus Christ. And now, bumaba siya. Pababa na sa puso natin. God in Morphe in the church. Ang dating Diyos na nasa langit ay bumaba sa kanyang theophany. And then bumaba kay Kristo. And then bumaba sa atin. At nandito na siya sa ating mga puso ngayon. Amen. God condescending. Bakit siya bumaba sa ating puso? Para tayo ay ibalik kung saan tayo galing. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Blessed be the name of Jesus. Oh my, hallelujah. Sabi ng prophet, then God came down and changed his tent and come down and live with us. Become one of us. And we held him. The Bible says, 1 Timothy 3:16, without controversy, great is the mystery of godliness, for God was manifest in the flesh, handled with hands. God ate meat. God drank water. God slept. God cried. He was one of us. Beautiful type in the Bible. That was God above us. Now God with us, Jesus Christ. Now God in us through the Holy Spirit indwelling in His church, the bride of Jesus Christ. Woo, hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Blessed be the name of the Lord. And the Bible says, the prophet of God said, not the third person, No, sir. it's the same person. Amen. Not Trinity, but Holy One of Israel. Amen. Amen. Not Trinity, kagaya ng tinuturo ngayon, pumapasok sa end time, na ang Diyos ay may dalawang persona. That's Antichrist spirit trying to penetrate. Amen. The church of the living God. But the gates of hell shall not prevail against the true church. Amen. Amen. So magtatagumpay. Bakit ba bumaba ang Diyos? God came down and became flesh and died the death in Christ so that He could clean the church. Kailangan niyang linisin ang iglesia. Amen? Sapagat ang iglesia ay nadaya ng serpente. The first Eve was deceived by the serpent in the Garden of Eden. The first bride, sabi ng prophet, was deceived in the Garden of Eden. The second bride, which is the Pentecostal bride, was deceived by serpents, plural. Amen? In 325 AD, sabi ng prophet sa Nicaea Council, siya'y nadaya ng mga serpenteng mangaral na nagturo ng Trinity. Trinity. Hindi Diyos si Kristo. Hindi kailangan ng kabanalan ng iglesia. The second bride was deceived in 325 AD. And then sabi ng prophet, the same second bride na na-deceive ng mga serpents is trying to deceive the third bride. Amen. The third bride is the pure bride. The third bride is the restoration of the Alpha bride Amen. in the Pentecostal age, mga kapatid. Hallelujah. Jesus Christ ang Alpha, tama? Jesus said, I am the Alpha and the Omega. The beginning and the end. Pero may asawa siya doon sa Pentecostal age. At yun ang kanyang bride, pure, bago pumasok ang Ephesian Church age. Pagpasok ng Ephesian Church age, na-deceive ang second bride. Hanggang ngayon sa Laodicea, na-deceive ang second bride. Pero, dumating ang Malachi 4, 5, and 6, Revelation 10:7 para ilabas, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos sa organization. Amen. Yun ang third bride ngayon, sabi ng prophet. That is the pure bride. Ito ngayon na Omega bride, because Jesus Christ is the Omega, the Alpha and Omega, meron din siyang asawang bride dito. At tayo yun, the pure bride. Restoration ng Alpha bride, Amen. mga kapatid. Hallelujah, ang Omega bride. Kaya nga, pag tumingin kayo sa teaching ng prophet, dalawa na ang tree of life sa langit. Una, Jesus Christ as the tree of life. Pangalawa, ang kanyang punong nobya. Kaya nga may message ang prophet na bride tree. Amen? Sabagat ang buhay na nasa tree of life, Jesus Christ, ay nasa kanyang asawang nobya ngayon. Tayo ang tree of life, symbol ng tree of life sa lupa. In the absence of the tree of life. Kaya nga sabi ng Biblia, amen? The fruit of the righteous is a tree of life. Ang bunga ng punong kahoy ng taong matuwid
ay punong kahoy ng buhay. Amen? Praise the Lord. Sabi ni Barbanam, ang bride tree ngayon, nasa kanya ang buhay na kay Kristo. Amen. Amen? Blessed be the name of Jesus. Meron tayong mga quotation yan, pero hindi natin natatouch ngayon because that is not our topic. Amen? Ano sabi ng prophet? He came down because God loves fellowship. Amen. God loves fellowship. He wants to fellowship with His children. God loves fellowship. That's what He made the man at the first time for, was for fellowship. Kaya niya pala ginawa ang tao dahil gusto niyang makipag-fellowship sa kanyang eternal thoughts before the foundation of the world that He will create man. And He spoke the word in Genesis 1:26. Let us make man in our image, spirit and soul, and in our likeness, the theophany, the visible form of God. Amen. Kaya kung ano ang Diyos, ganun din ang image natin. We are created in the image, spirit, and soul, and in likeness, the theophany form or the flesh form. Kaya nga, nung gawin si Adan, dumampot ang Diyos ng alabok sa lupa. Tama? At ginawang katawan ni Adan. Ang sabi ng prophet, ipinasok doon ang espiritu at kaluluwa ni Adan. Kaya si Adan ay naging buhay na kaluluwa. Amen. Amen? And he loves fellowship. Mga minamahal na kapatid. Amen? Yan ang sabi ng prophet. He loves fellowship. That is why, mga minamahal na kapatid, amen. Diyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Thank you. To God be the glory. Salamat naman at nandiyan pa kayo at amen. Kaya nga sabi ng prophet, nung nilikha ng Diyos, si Adan at si Eva, amen? God was with them in the Garden of Eden. God was walking in the Garden of Eden in His theophany form. Nakikipag-usap siya kay Adan at Eva face to face. Let me read it, sabi ng prophet. Genesis 3:8. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Kailan bumababa ang Diyos? Kay Adan bumibisita? Pagpalubog na ang araw. Amen? Cool of the day, sabi ng prophet, is in the afternoon. Mga bandang 5:00. Amen? Amen. Pababa ng araw. Then ang Diyos pupunta sa Garden ng Eden, maglalakad. Amen? Makikipag-fellowship kay Adan at kay Eva. Sabi ng prophet, mga kapatid, sabi rito ng prophet, sa message na lean not unto thy own understanding, 1965, because every afternoon, hallelujah, every afternoon, she and her husband walk in the cool of the garden in the evening. 5:00 na yan, mga kapatid. Malamig ng araw. And talk face to face with God. Nakipag-usap si Adan at si Eva face to face sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay nagtago sa kanyang logo sa theophany body. Amen? Amen. Praise God. Akala ng denomination, boses lang ang naririnig nila. No! Face to face, sabi ng prophet. Amen. Adam and Eve was talking to God face to face, tuwing 5:00 ng hapon, palamig na ang araw. Hallelujah. Amen? Praise God. Because that's the reason, sabi ng prophet, why God created Adam and Eve. He wants to fellowship Amen. with His eternal thoughts manifested in human form. Amen? Si Adan at Eva lang bang kinakausap ng Diyos? Sabi ng prophet, in the late of the afternoon, the evening time when the twilights are falling, I can see the great Jehovah come across the top of the palm trees
And the roaring of the thunder when Adam and Eve gathered out there in the great open cathedral and worshiped God and had fellowship and talked with God. Amen. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Amen, Lord. Ang ganda ng fellowship nila. Amen? Amen. Grabe, kausap nilang Diyos face to face. Amen? Si Adan at si Eva lang ba ang nakausap ng Diyos face to face? Itong sabi ng prophet, Genesis 6:13 to 14, God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. So, sabi rito mga kapatid, kinausap ng Diyos si Noah. At sinabi niya na kanyang wawasakin at papatayin lahat ng nakatira sa lupa dahil sa kanilang kasamaan. Genesis 6:13 to 14. Perseverance, 1964. Noah, being a just man before God, and one day, God met him in the fields. Amen? Isang araw, kinausap ng Diyos si Noah sa bukid. Hallelujah. At sinabi sa kanya, magtayo ka ng arka dahil aking lilipulin ng buong mundo. Amen. Face to face na nakipag-usap ang Diyos. At pinakita pa sa kanya kung anong sukat lahat. Amen. Amen? Ng arka. Detalyado. Amen? Hallelujah. Sabi nga ng prophet, Noah had no certain purpose in life. He was a common farmer out in the field. One day, God met him. And he spoke to him and told him to build an ark. Amen? Kinausap ng Diyos si Noah face to face. Amen. Wala imposible sa Diyos. Kasi yun nga, yung kanyang logos theophany. Doon siya nagtatago. Amen? Abraham, Genesis 17:1. When Abraham was 99 years old and died, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. Yun. Amen. Face to face din, nakipagkita ang Diyos kay Abraham. Sabi ng prophet, in theophany form. Theo means God, phany means the form and the shape of God. Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Lord. Amen. Amen. Tama, mga kapatid? Purihin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. God in Morphe. God from supernatural changed to natural form. Amen. Talagang may laman, may mata, may bibig, may tenga, may paa. Yung kausap nila Abraham, Moses, Noah, Adam and Eve. Amen. The immorphe of God. Hallelujah. The logos of God, the theophany of God. Amen. Kaya sabi ng prophet, mga minamahal na kapatid, amen, God came down in the flesh to fellowship. Amen. At itong sabi ng Bible, mga kapatid, sabi ng prophet, sabi niya, He is going to reveal the sevenfold mystery. What is the sevenfold mystery that God is going to reveal in this day? Ito ang sagot ng propeta, mga kapatid, sa message na It's the Rising of the Sun, 1965. And so there he spoke to me and said, the seven seals will be opened. The seven mysteries, sevenfold mystery of the Bible that's been closed up since the foundation of the world will be revealed. Sabi ng prophet. Amen. Yung pala ang sevenfold mystery, the seven seals. Hallelujah! Praise the Lord. Will be opened, will be revealed to the bride in this last day. Amen.
Ano pa ang sabi ng prophet tungkol dito sa sevenfold mystery? Revelation chapter 5, part 2, 1961. Ang sabi ng prophet, and this sevenfold book, book na this time, sevenfold, of seven redemption. Hallelujah! Yung palang ibig sabihin ng seven seals. The sevenfold book, hope, seven redemption of the bride. From Ephesians, this is Smyrna. Amen? Pergamos, Thyatira, Philadelphia, Sardis, Laodicea. Thyatira, Pergamos, pitong kapanahunan ng iglesia, gagawa ang Diyos ng seven na pagtutubos. Sapagkat sa bawat kapanahunan ay nandiyan dyan ang mga predestinated seed bride ng Panginoon. At sila'y tutubusin, mga kapatid. Amen? Amen. Ng kanyang seven redemptive blood. Sabi ni Brother Branham, 7 beses sa lumang tipan, iwinisik ang dugo. Mga kapatid, meaning to say, 7 times, 7 church ages na nandyan ang mga anak ng Diyos na buhay mula Ephesians hanggang Laodicea. And we are at the 7th church age, Laodicean age. Nandito mga kapatid, ang mga binhi ng pure bride sa panahon ito. Maganda mabuhay sa panahon ni Adan. Maganda mabuhay sa panahon ni Noah. Maganda mabuhay sa panahon ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moses, sa panahon ng mga major and minor prophets. Magandang mabuhay doon. Sabagat kung nandoon tayo, sasampalataya tayo sa mensahe ng mga propetang yon. Ngunit dito tayo predestinated na isilang, ipaglihi ng ating mga magulang sa panahon ito. At the last age, dito tayo Amen. tinalaga ng Diyos na mabuhay. Kasi dito tayo gigisingin, mga kapatid, ng resurrection voice ng Malachi 4:5 and 6, Revelation 10:7. Para dito sa sevenfold mystery book, sevenfold mystery of redemption, mga kapatid, at tayo na yung pinakahuling tutubusin ng sevenfold mystery book na to, ng seven seals. Napakapalad natin, mga kapatid. Amen? Nasa ikapitong selyo tayo. Wala sa una, wala sa ikalawa, wala sa ikatlo, ikapat, ikalima, wala sa ika-6 na selyo. Nasa ikapitong tayo, selyo, which is the rapture seals. Ang seals ng rapture, ang seals ng resurrection, ang seals ng opening of the pure word of God. Dito tayo nilagay ng Diyos. Amen. Dahil alam niya na pag narinig natin ito, ay aakapin natin ito ng ating buong puso. Praise the Lord. At di na tayo maniniwala kahit kaninong pastor, kahit kaninong mga ngaral na magdadala ng salungat dito. Amen? Sapagkat we have become the bride and the wife of the Lamb of God, Jesus Christ, sa panahong ito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Blessed be the name of Jesus. Amen. That's what this book holds. The sevenfold book of seven redemption. Amen? Sabi ng prophet. And John was commanded to eat the book. Ang sabi ng anghel kay John. Amen? Eat the book, John. Kainin mo ang aklat. At kinain ni John ang aklat. Habang kinakain ni John ang aklat, ang sabi, matamis. Amen? Sa kanyang panglasa. Pero nung ito'y malunok na ni John, sobrang pait, bumabaliktad ang kanyang sikmura. Amen? Anong sabi ng prophet? Hallelujah. When you eat this book, like John, he got in his belly, bitter, ang pait. Amen? But in his lips, it's so sweet. Amen? When you digest this book, Amen. kapag daw nilunok mo aklat na ito, magiging mapait ang pakiramdam mo. Sabi ng prophet.
papait ng papait ang panlasa mo doon sa loob ng tiyan mo because everybody will be against you. Amen. Everybody will be against you because of this book. Amen? Dahil sa pagtanggap mo sa pure message sa uling mga araw, ang denomination will be against you. Catholic will be against you. Methodist will be against you. Even yung kapwa mo message believer will be against you kapag hindi ka sumang-ayon sa turo nilang mali. Kaya mapait ang mararamdaman mo sa tiyan mo. Amen? Because everybody will be against you. Oh, you're holy roller. Oh, nagmamarunong ka, nagbabanal-banalang ka. Oh, sabi sa iyo ng mga tao. Oh, pero matamis kasi magti-testify ka sa church. God is good. The word is pure. Napakasarap maglingkod. Napakaganda ng mensahe ito. Eh sabi ng prophet, sa labi mo, napakatamis. Amen. Pero habang pinamumuhay mong mensahe ito, ang pait. Magiging mapait sa'yo kahit kasama mo sa pamilya. Kahit tatay mo, nanay mo, anak mo, pag hindi sila sumampalataya, magiging mapait sila sa'yo. They will persecute you. Amen? Yan ang sabi ng prophet dito, mga kapatid. When you testify, oh, is you sweet. Glory to God. Hallelujah. Amen? But when you begin to live the word, when you begin to manifest the word, it will be bitter, sabi dito. It's gonna be hard. Amen. But when you testify, it's very sweet in your lips. That is this book of redemption. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Nanonood po ba natin, Amen. mga kapatid, ng mensahe ngayong umaga? Naintindihan po natin? To God be the glory. Amen. Alam ko na ang Holy Spirit magpapaunawa sa inyo sa aking preaching. Amen. Praise the Lord. Anong sabi ng prophet? Paradox 1965. Amen, sabi niya. But we are promised. Tayo pinangakuan ngayon. According to Revelation 10, and according to Malachi 4, and according to St. Luke 22:17, and so forth, there will come an Ephesians to this. Anong Ephesians? Book of Ephesians ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso. At ang sabi ng prophet, dadalhin ni Malachi 4, Revelation 10, Luke 22, ang isang bagong Efeso sa ating panahon. Amen. Amen? Itong sabi niya, there it is, promise my friends, ipinangako ito ng Diyos, na magkakaroon ng Efeso ulit, na this sevenfold mysteries of the Word of God must be unfolded to another Ephesians. Hallelujah. Amen. And it's in the Laodicean age. Saan matatagpuan yung another Ephesians? Dito sa Laodicean age matatagpuan ang another Ephesians. Amen. Hallelujah. Sabi ng prophet, it will take place in this age. And I believe that we are here. Nandito na tayo sa Ephesian age. Amen. In the Ephesian age, Ephesian book. Sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso. Amen. I believe we're right here in the shadows of the coming of the Son of God. And Joshua, just as Joshua, just before the Ephesian raise up, so did John the Baptist raise up just before the next Ephesians. And we are promised another Ephesians. Amen. It's predicted here in the scripture. Therefore, I think that we are living in the Ephesians again. Hallelujah. Praise the Lord. Nandito na pala tayo sa Ephesians ngayon. Hindi Ephesian Church Age, Ephesian believers. Amen. Bakit? Sinabi ng prophet na Ephesian, itong age na to ng Laodicea. Message na pinamagatang Christian Book of Correction 1957. Why Ephesians? Paragraph 17, we notice Paul could teach the Ephesians, amen,
Paul could teach the Ephesians. Amen? How that before the foundation of the world, they were predestinated unto the adoption of the sons of God. The Corinthians didn't know nothing about that. They have little feelings, sensation, this and that. They defend. Yung Corinthians daw, believers, puro sensation ang alam, puro emotion. Amen? Hindi niya maturuan ng malalim na bagay ang mga Corinthians. But Apostle Paul could teach deep things Amen. to the Ephesians believer. Amen? I think it's a great when you got people that you can teach deep things. Praise the Lord. Napakaganda daw ng isang simbahan na kayang turuan ng mga malalalim na bagay ng Diyos. Hallelujah! At kapag ang isang church, amen, ng bride, kayang turuan ng deep things, kayo na ang katuparan ng sinasabi ng prophet. The Ephesians are here. Hallelujah. To God be the glory. Nandito na ang mga taga-Ephesians sapagat kaya silang turuan ng malalalim na bagay ng Diyos. Hindi kayo mga Corinthians, sensation dito, sensation, emotion dito, emotion doon, division dito. Di ba yan ang Corinthians? Mahilig sa division, mahilig sa away, mahilig sa chismes, mahilig sa marites, marami dito sa message, nasa Corinto na sila. Amen? Wala sila sa Ephesians. Amen? Pero kayo mga minamahal na kapatid, sana kayo'y wala na sa Corinthians. Kayo'y nasa Ephesians na. Amen? Praise God. Glory to Jesus. Ang daming taga-Corinto rito sa end time. Amen? Ang daming mga taga-Galacia dito sa end time. Amen? Ngunit ang pure bride nasa Ephesians. Amen. Amen. Hallelujah. You can teach deep things sa kanya and he will say, Amen. 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 Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Ano sabi ng ating mahal na propeta? Napakaganda kapag nakakita ka ng isang tao na kaya mong turuan ng mga malalalim na bagay at ang Holy Spirit ay kaya niyang dalhin sa kanya ang mga dakilang katotohanan at ito ay mag-uugat sa puso ng believer. Hallelujah. At nalalaman ng believer kung saan siya nakatayo sa purong mensahe ng salita ng Diyos. Hindi sa maling aral, hindi sa mga salungat sa message, hindi mga dagdag bawas, kundi sa pure, unadulterated Word of God nakatayo. Amen. Ang believer na to, sabi ng prophet, Amen. Praise the Lord. Hindi sa sensation. Amen. Hallelujah, sabi ng prophet. Hindi tayo doon nakarely, but we got a deeper hold than that. Pero tayo mas malalim na pinanghahawakan kaysa dyan sa emosyon, kaysa dyan sa mga division, kaysa dyan sa mga maling aral, maling interpretation ng mga tao dito sa end time. Meron tayong mas malalim na pinanghahawakan kaysa dyan. Amen? Hallelujah. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Hallelujah. Kayang magturo ng Holy Spirit through the Apostle Paul ng predestination sa Ephesians. Amen? Sa iba, sa Baptist, lagapak ang predestination. Sa denomination, they don't believe predestination. They reject predestination. But to the Ephesian age, gustong-gusto nila pag tinatopic, predestination. The same thing sa bride. Pag pinag-usapan ng predestination, alam mo na agad kung anong ibig sabihin. Na bago ka pa isinilang, ay ikaw ay itinalaga na ng Diyos to believe, to live, to accept, and to embrace this message no matter what ang marinig mo sa labas. Amen. Amen? Then Paul could talk to them about foreknowledge. Sasabihin ni Apostle Paul sa mga Ephesians, nakita na kayo ng Diyos, hindi pa kayo sinisilang. Hindi pa ginagawa ang mundo, ay nakita na kayo ng Diyos at isinulat ang inyong pangalan sa Lamb's Book of Life and you will come to life. You could preach and teach the same thing to the bride. And the bride will say, Amen, hallelujah, to every word of the living God. Also, Paul could teach about the adoptions of sons. Amen. Hindi sons, adoption. Magkaiba ang son sa adoption. Pwede kang anak pero hindi ka tagapagmana.
Ang sabi ni prophet, pwede kang anak ng Diyos, pero hindi ka tagapagmana. Amen? Sapagkat ang adoption means, amen? Hindi ka lang anak ng Diyos, nag-overcome ka. Amen. Amen? Hindi ka lang anak ng Diyos, na-baptize ka ng Holy Spirit. Hindi sa body, in the Spirit, kundi sa soul. And you believe every word of God. Kaya i-adapt ka ng Diyos. At pag in-adapt ka ng Diyos through the baptism of the Holy Spirit, God will announce to the Philippines, God will announce to the world, this is my son. Hallelujah. Hear ye him. Amen. Bakit nagkaroon ng tiwalang Diyos sa isang pastor? Bakit nagkaroon ng tiwalang Diyos sa isang ministro dito sa end time? Sapagkat yung ministro na yon ay tumanggap na ng baptism ng Holy Spirit sa kanyang puso. Amen. At may tiwala na ang Diyos sa pastor at mangarang na yon. Na yung pastor na yon hindi magdadagdag, hindi magbabawas. Kaya ipakikilala ng Diyos ang kanyang lingkod sa maraming tao. This is my adopted sons. Hear ye him! Bawat bitaw ng doktrina at araw, walang dagdag at walang bawas. May confidence ang Diyos sa kanyang pagtuturo at pangangaral. Amen? Pero anong sabi ni prophet? Kay Diyos walang may tiwala ang Diyos. Sa iba wala. Wala siyang tiwala kay Balaam. Kasi si Balaam mahilig sa pera. Wala siyang tiwala kay Judas, sapagkat si Judas hindi tapat makisama. Wala siyang tiwala kay Datan, Korah, Abiram, bagamat sila yung mga ministros. Sila yung mga suwail, rebellious, at hindi faithful. Amen. Sa leadership ni Moses. Kaya kahit mayroon silang katungkulan, kahit sila yung mga lingkod ng Diyos, kahit sila yung kasama sa ministry ng pinahiran, walang tiwala ang Diyos sa kanila. Amen. Pero pagtingin ng Diyos kay Joshua, amen, he could trust this man. Alam niya ng tao ito hindi magko-compromise. Alam niya ng tao ito hindi maghuhudas. Alam niya ng tao ito hindi magiging Balaam. Alam niya ng tao ito na si Joshua. Hindi siya magre-rebelde kay Moses. Siya ay magpapasakop sa ministry ng pinahiran ng Diyos. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Grabe ang Diyos, mga kapatid. Di ba? Kaya sa huling mga araw, pagtingin ng Diyos, sino ang pwede niyang pagtiwalaan ng kanyang mensahe? Sino ang pwede niyang pagtiwalaan ng kanyang salita? Na hindi magdadagdag, hindi magbabawas, na hindi magnanakaw ng pera. Amen? Na hindi popularity ang habol. Na hindi kaharian ang gagawin niya. Na hindi siya mangokontrol ng mga grupo at tao ng kanyang impluensya ng pera niya. Sino, mga kapatid, sa tingin nyo, pag tuminang Diyos sa uling mga araw? Sinong pagtitiwalaan niya ng kanyang mensahe? Sinong Joshua ngayon? Sabi ni prophet, ang Joshua ngayon ng Holy Spirit at ang Caleb ay ang mga true bride, true believers. Amen. Magkasama lagi yan, Joshua the Holy Spirit, the messenger, and Caleb the true believers. Hindi sila humihiwalay kay Joshua. Hindi sila humihiwalay sa mensahe. Hindi sila nagdadagdag. Amen. Yan ang mga taong pagtitiwalaan ng Diyos sa uling mga araw. No wonder, mga kapatid, kung nabasa ninyo, mga kapatid, ni hindi siya nagtitiwala sa kanyang mga banal. Nabasa niyo ba yun sa Bible? Sa Lumang Tipan? He does not trust his saints. Amen? Di ba? Basahin nyo, hanapin nyo. Nagulat ako nung mabasa ko yon. He does not trust his saints. Nung una sabi ko, malalim to Lord. Ba't wala kang tiwala sa mga banal? Yung pala, sabi ni Barbanab, ang mga make-believer, mga banal din yan. Mga holy din yan. Ang mga foolish virgin, mga holy din yan. Amen? Amen. Pero yung ganong klase mga believer, walang tiwalang Diyos. Bakit? They compromise the word. Amen? Mas inuuna nila ang kanilang mga kapritsyo, pangangailangan, material needs, financial needs, higit kaysa pagtayo sa katotohanan sa salita ng Diyos. Pero may isang panig ng bride at holy na pinagtitiwala niya. Yan ang pure and true bride because the Spirit and the bride say come. Kung ano lamang ang sinabi ng Holy Spirit, yun din ang tayo. Yun din ang tindig ng kanyang nobya. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. The hiding place and the secret hiding place of God. To God be praised. Let's all stand, mga kapatid.